Sa ikatlong sunod na linggo, magpapatupad ng malaki ang rollback sa diesel at kerosene ng mga kumpanya ng langis. Halos 13 pesos per liter po ang sa diesel. Yun nga lamang, may kurot na taas presyo pagdating sa gasolina. Hirit naman ang ilang transport group hanggat hindi bumabalik sa higit 55 pesos ang presyuhan, kulang pa rin ang rollback. Nasa frontline, ang balitang yan si Ian Suyu. Mismong si Energy Secretary Sharon Garin ang nag-anunsyo ng rollback sa petrolyo simula bukas. Bababa ng 12 pesos and 94 centavos ang kada litro ng diesel, habang matatapyasan naman ng 15.71 pesos ang kada litro ng kerosene. Pero ang gasolina, tataas ng 53 centavos kada litro. Dahil dyan, maglalaro na sa halos 76 pesos hanggang 107 pesos ang kada litro ng diesel. 72 hanggang halos 105 pesos naman ang gasoline, habang 125 hanggang 147 pesos ang kerosene. Ito na ang ikatlong sunod na beses ng big time rollback ngayong buwan. Nakakaapekto pa rin sa presyo ng langis ang sitwasyon sa Middle East na nasa tigil putukan pa rin. Yun po yung result ng closing nila ng market. Commodity kasi. So, we get the official closing every day. Ganun po, may sariling presyo si diesel, may sarili ding presyo si kerosene, tsaka si gas. Mahigpit naman ang paalala ng Department of Energy sa oil companies na hindi maaaring bumaba sa 12 pesos ang presyo ng rollback. May ilang mga kumpanya na raw na naunang mag-rollback noong mga nakaraang araw. They're mandated to comply with this. So we have our own procedure with due process. If there is unjustified na hindi pag-follow po ng advisory ng DOE, then we will have to file cases. Ang grupong pasang Mazda, pabor sa 12 pesos na tapyas sa diesel. Yung 12 pesos na yung malaking bagay rin. Doon sa mga konsumo ng 30 liters, 360 pesos din yan, sayang din yan. Pero nakukulangan pa rin dyan ang grupong Piston. Panawagan pa rin nila na maibaba sa 55 pesos ang litro ng diesel at pagbigyan ang hiling nilang 10 pisong taas pasahe. Dapat hindi lang isa-stack sa diesel at sa LPG at sa kerosene ang ginalaw. Dapat ginalaw din niya yung isa-stack sa diesel at sa gasolina. Tingin natin ay kapag tinanggal yung buwis sa produktong petrolyo, makikinabang niya yung 21% ng ating mamamayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.